Tahimik na boarding house lang naman ang gusto ni Victoria Santiago. Yung tipong tahimik ang kapitbahay, mura ang renta, at walang nakakaistorbo habang gumagawa siya ng research papers niya. Pero sa unang linggo pa lang, isang lalaki na agad ang bumabagabag sa isip niya. Si Sebastian, ang janitor. Laging nakayuko, na parabang takot na takot, itaas ang ulo. Madalas ding nakasuot ng malalaki at mahahabang damit. Mahaba ang bangs na parang laging tinatago ang mukha. Kaya naman napapaisip si Victoria kung ano nga bang itsura ng binata. At may boses na baritono kapag nagsasalita ng, "Good morning, ma'am." "Grabe, Vic!" Bulong ng roommate niyang si Jenna, isang umaga habang pinagmamasdan nila si Sebastian na nagwawali sa labas. "Jenna, hindi porket tahimik ang isang tao may pinagdadaanan na. Malay mo, tahimik lang talaga siya, hindi ba? At saka, parang hindi naman bago sa atin na makakita ng ganyan. Mga introvert at nerd na may sariling mundo." "Kasi naman, Beshi, minsan napapaisip ako kung ano kayang itsura niya sa likod ng mahaba niyang bangs. Sa tindig kasi niya kahit nakatago sa malaking damit na yan, alam ko may nakatagong matitigas na abs dyan." "Ayan ka na naman sa mga abs-abs na yan. Alam mo, mabuti pa siguro pumasok na tayo sa boarding house natin. Dahil makabasigawan pa tayo dito ni Aling Rosario kapag nalaman niyang nakatambay na naman tayo dito." Ani Victoria sa kaibigan. "Mabuti pa nga siguro dahil nagugutom na ako." Sang-ayon naman ng kaibigan. Naglakad na sina Victoria papasok ng boarding house nila. Oo, pagkahiwalay sila ng boarding dahil ang kinuha ni Victoria ay isang solo room. May sarili itong kusina at banyo, may maliit na sala at kwarto. May terasa din kung saan pwede niya isampay ang mga damit niya at uniforme. Sa tagal na ni Victoria sa Manila, ngayon pa lang siya nakatira sa ganitong lugar. Sanay kasi siyang 4 o 5 sila sa isang boarding house dahil nga yun lamang ang afford niya. Kaya naman gumawa siya ng paraan upang ma-afford niya ito kahit papano na hindi umaasa sa daddy niya. Upang matuto din sa buhay kung paano nga ba mabuhay ng isang simple. Siya si Victoria, 4th year college na sa kursong abogasya. Ito kasi ang pangarap niya. Pero nakatapos na siya ng isang kurso sa management dahil yun naman ang pangarap ng ama. Bale, 1 buwan na siya rito. At sa loob ng 1 buwan, napansin niya ang bagong janitor dito na parabang may kakaiba dito. Subalit dahil ayaw niyang makialam sa buhay ng iba, kaya naman naisipan niyang matulog na lang ng maaga dahil may trabaho pa siya bukas. Bilang janitress naman sa isang sikat na restaurant. Hihiga na sana siya sa malambot niyang kama nang mapansin ng pagkaumpog na parabang martilyo sa labas ng terasa niya. Malakas yun. Nakakairita din ang tunog. Tiyak na maririnig pa rin ni Victoria kung sakali kaya naman naglakad siya patungo sa terasa upang singhalan ang nag-iingay. Nagulat siya nang makita niya ang janitor ng boarding house niya na nagpupukpok ng malaking buko. Alam mo ba kung anong oras na, Seb? Anya pa na akala mo ay kaibigan niya ang binata. Tumigil naman ito sa ginagawa at tumingala sa kanya. Nasa 2 palapag lamang kasi ang silid niya. Kaya hindi ito ganun kataasan. "Magandang gabi, Binibini." Sabi pa nito. "Walang maganda sa gabi ko, Seb. Bakit ka ba nag-iingay sa ganitong oras? Alam mo bang naririnig kita sa loob ng silid ko?" "Sorry, kailangan ko lang kasi itong buksan." "Hindi mo kasi mabubuksan yan gamit ang maliit na patalim na yan." Ito lang kasi meron ako eh." "Bakit? Ano bang gagawin mo dyan?" "Iinumin ko." Patanong din na tanong nito. Hindi napigilan ni Victoria ang magtaas ng kilay dahil sa sinagot nito sa kanya. Kahit na nakatingala ang binata sa kanya, ay hindi pa rin niya nakikita ang mukha nito dahil sa buhok at bangs nito. "Wow talagang pinipilosopo mo ko?" "Hindi naman, talagang iinumin ko ang sabaw na to eh. Gusto ko lang matikman." "Gusto mong matikman? Ngayon ka lang ba titikim yan?" Usisa pa ni Victoria. Sabagay, ang buko ay hindi rin naman mura. Dahil ang ibang buko juice sa bangketa na walang asukal at hindi puro ay nasa 10 piso na.
Paano pa kaya ang buo at malaking buko, di ba? Dahil nakaramdam ng konsensya si Victoria ay nakaisip siya ng paraan. Antayin mo ako sa lobby. May pupuntahan tayo. Anya. So naman? Basta, antayin mo ako ron. Saka siya aligagang naghanap ng jacket na pwede niyang ipatong sa suot na pajama na Hello Kitty. Dali-dali siyang bumaba sa lobby at totoo nga na nakita niya si Sebastian roon, naghihintay. Buti naman, marunong kang makinig. Kasi sabi mo. Buti naman. Tara na. Inaya ni Victoria ang binata sa malapit na food cart sa may bayan upang dun maghanap ng buko juice. Ang akala ni Victoria ay matutuwa ang binata ngunit hindi. Tahimik lamang ito sa tabi niya habang pinagmamasda ng mga pagkain binigay niya rito. Nagtataka din siya na parabang hindi sanay kumain ng binata ng mga ganitong pagkain. Ayaw mo ba ng kwek-kwek? Tanong pa niya kay Sebastian sabay kagat sa kikiam na nasa stick. Ano ba naman ito sa loob? Tanong ni Sebastian habang sinusuri ang hawak na kwek-kwek. Seryoso ba? Hindi mo pa nakakain ng ganyang pagkain? Gaano ka kahirap para hindi mo pa tumatikman? Magkano bang sinasahod mo sa boarding? None. Anong none ka dyan? Ang ibig sabihin, hindi ka nababayaran ng owner ng boarding? Aba, hindi ata tamang bagay na yun. It's okay. Libre naman lahat na meron ako ron eh. Mabuti pa. Tikman mo na yan bago pa lumamig. Isawsaw mo sa suka na nasa baso na yan at isubo mo lahat. Utos ni Victoria na sinunod naman ni Sebastian. Nung una ay hindi maipinta ang mukha ni Sebastian. Subalit matapos ang ilang tikim niya sa mga pagkaing naroon, ay walang sawa na nitong tinikman ang lahat ng nandoon. Madaling araw na silang nakauwi. Busog na at masaya. Ito ang huling beses na naramdaman ni Victoria ang ganitong pakiramdam at sa tao pang hindi niya ganun kakilala. Habang naglalakad sila sa madilim na eskinita pa uwi ng boarding house, ay maraming mga tanong ang sumagi sa isipan ni Victoria. Bakit pala nakatago ka sa makapal na bangs na yan? Maayos ka bang nakakakita? Usisa niya. Oo naman, kahit papano. Pero bakit ayaw mong ipakita ang mukha mo? Wala namang masama kung gupitin natin yung bangs mo. Mas maaliwalas at presko ang mararamdaman mo kung wala yan. May dahilan ako, kaya ako ito ginagawa. At hindi ko pa alam kung kaya ko siyang gupitin. Naiintindihan ko naman. Pero kung kailangan mo ng tulong, ay handa akong tulungan ka. Nakangiti pang sabi ni Victoria. Subalit kesa sumagot si Sebastian sa kanya, ay tumigil ito sa paglalakad kung saan malapit na sila sa gate. Bakit? May problema ba? Bakit mo ba ito ginagawa? Di ba tulad mo, wala naman pakialam dapat sa tulad ko? Tanong nito. Ang kaninang masayang ngiti ni Victoria ay nawala dahil sa naging tanong nito sa kanya. Inaamin ni Victoria na hindi rin niya alam ang dahilan kung bakit. Basta ang alam niya ay magaan ang pakiramdam niya sa binata. Safe at hindi nakakaramdam ng takot o ano paman. Nang gabing yon, tanging ang ilaw sa poste, ang ilaw nilang dalawa, ay sinagot niya ang tanong ni Sebastian sa kanya. Hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko, masaya ako ngayong gabi. Alam ko naman na mabuti kang tao. Kaya naman, mapagkakatiwalaan mo ko. Di mo alam ang sinasabi mo. Bakit mo naman nasabi yan? Masama bang makipagkaibigan sa'yo? Hindi mo ako dapat kinakaibigan, Victoria. Sa lalim at buong-buong boses ni Sebastian, ay sandaling nakaramdam ng kuryente sa buong katawan si Victoria. Para kasing binabalaan siya nito na wag nang makipaglapit sa kanya. Dahil hindi niya magugustuhan ang gagawin nito. Wala akong nakikitang masama kung gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Sa'yo baka wala, pero sa akin ay iba ito. Wala pa ni isang babaeng nagtangkang kausapin ako. Lalo nang samahan ako sa mga bagay na di ko alam. Ayokong sa huli matakot ka sa akin at pagtulakan mo ako palayo. Ano bang sinasabi mo dyan? Sabay iwas ng tingin dahil pakiramdam ni Victoria ay iba ang ibig sabihin nito. Alam kong hindi pagkakaibigan ang habol mo sa akin, Victoria. Kaya mo lang ako napansin. Dahil kakaiba ako, di ba? Interesting.
Kaya naman, gusto mo pang malaman lahat. Wala akong alam sa sinasabi mo. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo, yun lamang. Hindi mo naman kailangan sabihin sa akin na ayaw mo sa akin. Pero kapag pinilit mo pa rin na silipin ang mundo ko, ay hindi ka na makakalabas. Baliw. Hindi pa. Kaya naman kung maaari, iwasan mo na lang siguro ako. Ni Sebastian, sabay lakad paalis. Naiwan si Victoria roon sa may gate habang nakatayo at pilit na pinoproseso sa isipan kung ano ba ang ibig sabihin nito. Pakiramdam ni Victoria ay sasabog ang ulo niya sa mga naiisip kaya naman minabuti na lamang niyang pumasok na sa boarding house at matulog. Dahil bukod sa may pasok pa siya at kailangan niyang habulin ng mga lessons na naiwanan niya. Lumipas ang 1 linggo kung saan natapos na rin sa wakas ang exam ni Victoria, ay napansin niyang wala si Sebastian. 1 linggo na rin na walang naglilinis ng hallway at walang mga lalaking binubuli ito. Sinubukan pa nga niyang hanapin si Sebastian, subalit wala na daw talaga. Pinagtanong na rin niya sa may-ari ng building at ang sabi raw ay maaga itong umalis, dala ang mga gamit. Hindi alam ni Victoria kung anong meron at nasaktan siya. Marahil dahil hindi ito nagpaalam, nalilisan na. Kinagabihan ay maaga siyang nagbihis upang pumasok sa trabaho. Ngayong gabi kasi ay kailangan niya pumasok bilang janitress sa isang club. First time niya sa ganitong lugar, pero kumpiyansa naman siyang walang mangyayaring masama sa kanya. Pagdating roon, bumungad agad sa kanya ang maingay at amoy na pinaghalo-halong alak at sigarilyo. Walang patda ang tugtugan at patay sindi ang mga ilaw. Ang mga tao sa dance floor ay panay ang giling at yugyog ng mga katawan. Dahil hindi naman party ang pinunta niya rito, mabilis siyang dumiretso sa changing room upang palitan ang damit niya. Isang itim na long sleeves na may vest at mini skirt na tinernohan naman ng itim na stockings at heels. Ang mukha niya ay may suot na half mask habang nakalugay ang mahabang buhok. Inumpisahan niyang mag-serve ng mga inumin, subalit habang tumatagal roon, ay mas lalo siyang kinakabahan hanggang sa malaglag ang panga niya nang makita si Sebastian. Nakaupo ito sa isang sofa, habang kandong ang 2 babaeng hinahalikan siya. Ang tingin ni Sebastian ay diretso sa kanya na parang kilalang kilala siya nito. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Victoria, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba. Bakit narito ang binata sa ganitong lugar? Ibang-iba ito ngayon. Nakasuot ng itim na suit na bumagay sa hugis at ganda ng katawan. Idamay na rin ang buhok nito na maayos ng pagkakagupit. Napakagatlabi siya dahil nakakalaglag ng panty ang itsura nito. Nakilala niya ito base sa katawan. Nakamali dahil ang lalaking yon ay si Sebastian talaga. Miss, magkano ka? Biglang singit ng matandang lalaki na may malaking tiyan. Hindi agad nakapag-react si Victoria nang hipuan siya nito sa puwet. Magkano ka, miss? Kahit magkano, sabihin mo lang, basta isang gabi. Anong sinabi mo, Gurang? Ayan ang gusto ko sa babae, palaban. Mas lalong inilapit ng matandang nakakadiri nitong katawan kay Victoria. Amoy na amoy ni Victoria ang amoy imburnal nitong bibig, kaya pigil hininga siya ngayon. Lumayo ka po sa akin, sir, at baka mamatay ako sa baho ng bunganga mo. Mo, ay alam kong nasisilaw sa pera. Hindi pa nakontento ang matanda at inilapit pa nito ang katawan sa dalaga. Halos panlambot na naman si Victoria sa takot dahil alam niyang magkakaroon ng gulo kapag pinatulan niya to. Bitawan niyo ako, sir. Waitress po ako dito at hindi bayaran. Ganun na rin yon. Pwede ka naming bilhin sa halaga kahit magkano ka pa. Kaya sabihin mo na sa akin at ako na ang bahala sa isang gabi mo. Bitawan niyo po ako. Baka mamatay ako sa suffocation kesa sa tama ng saksak ngayon. Huwag ka nang magpakipot. Bitawan niyo ako, sabi! Sigaw ni Victoria at sabay tulak sa matanda. Bumagsak naman ito sa lapag, kaya naman nahinturi ng mga sayawan na tugtugin sa dance floor. Ang mga customer ay sa kanila na ngayon nakatingin. Karapatan mong itulak mo ako, ha? Hindi mo ako kilala, hindi mo alam ang kinakalaban mo. Sigaw ng matanda. Sorry po, sir, pero hindi po ako bayarang babae.
Narito po ko para magtrabaho ng maayos. Magtrabaho ng marangal? Alam mo ba sinasabi mo? Narito ka sa ganitong lugar, tapos marangal na trabaho? Ginagamit mo bang utak mo, miss? Pari mga bayaran. Hindi rin lahat ng club ay masama. Hindi lahat ng tao rito sa loob ng club ay gaya mong puro kahalayan ang nasa utak. Ang matandang lalaki hindi talaga natuwa dahil sa sinabi ni Victoria. Namula ito sa sobrang galit habang ang mga tao sa paligid ay nanunood lang ng mga susunod pang mangyayari. Iiwas na sana si Victoria nang harangin siya ng dalawang lalaking may malaking pangangatawan. Sa palagay mo ay palalagpasin ko ang ginawa mo, miss? Pinahiya mo ako. Hindi ko na po kasalanan yun kung manya ka, sir. Alam mo bang gusto ko ang mga tulad mo? Gustong gusto ko yung pinapaamo ang mga matatapang na pusa na gaya mo. Ngisi ng matanda. Kinabahan siya lalo nang hawakan siya ng dalawang lalaki. Mabilis siyang nanlaban ngunit malakas talagang mga ito at hindi niya nagawang alisin ang pagkakahawak ng mga ito sa braso niya. Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Sigaw niya. Hindi kita nagagantihan. Kay Victoria, kinilabutan si Victoria sa uri ng titig ng lalaki na puno ng pagnanasa. Sinuri pa nito ang buong katawan niya sabay dila sa labi nito na parabang natatakam sa masarap na putahe. Anong gagawin mo? Tuturuan lang kita ng leksyon. Nanggigilid ang mga luha ni Victoria sa takot. Isa lang ang nasa utak niya ng mga oras na yon. Hinanap niya si Sebastian sa pwesto kanina. Umaasa na baka pwede siyang tulungan. Ngunit, laglag balikat siya nang makita itong wala roon. Nang hahawakan na sana ng matandang dibdib niya. Subalit biglang may pumigil. Nang buksan niya ang mga mata ay nakita niya ang matandang lalaki na namimilipit sa sahig at basag ang uso at ilong nito. Pwede ka mag-behave, Mr. Reyes. O baka naman, gusto mong isumbong kita sa asawa mo? Ang alam sa buhay ko! Wala kang alam! Huwag mo kong pakialaman! Wala naman talaga akong pakialam sa'yo. Pero ang babaeng kinakanti mo kasi ay pag-aari ko. Kaya naman gigil na gigil ako sa'yo ngayon. At gusto kong basagin ang pagbumukha mo. Mahinang bulong ni Sebastian na abot lamang sa tenga ng matandang lalaki. Dahil sa takot, kilala kasi si Sebastian ng mga ito. Dahil iba magalit ang binata lalo na sa mga pag-aari nito. Hindi ko alam na babae mo siya. Nanginginig na sabi ng matanda. Oh, sad. Hindi ko mapapalampas, Trey. Dahil nauna ka pang nakahawak sa pangupo niya kaysa sa akin. Ngumiisip pa ng nakakaloko si Sebastian. Mas lalong namutla ang matanda nang hawakan siya ng dalawang lalaki. Inilahad ang isang kamay sa lapag. Anong gagawin mo? Tuturuan ka lang ng leksyon na huwag mong hahawakan ang mga bagay na hindi naman sa'yo. Nang paluin ng baseball bat, ang matanda, dinig na dinig ang malakas na hiyaw nito sa loob ng club. Narinig nga din ni Victoria kung paano nabali ang mga daliri ng matanda. Labis ang pagmamakaawa ang maririnig sa matanda. Subalit, hindi pa rin magawang imulat ni Victoria ang mga mata dahil sa takot niyang masaksihan ang matinding karahasan. Nagkaroon lamang siya ng lakas na imulat ang mga ito nang marinig ang mahinang bulong ni Sebastian sa tenga nito. Nagpatianod siya sa paghila nito sa kanya hanggang sa makalabas na sila sa club. Si Victoria ay huminga ng malalim na malalim at paulit-ulit habang nakatayo sa gilid ng madilim na eskinita. Mula sa nangyari sa loob ng club, sa isang iglap, ang tahimik na janitor at binubuli lamang noon ay biglang nagbago. Bagong tao, kung saan ang presensya pa lang niya ay nakakatakot na. Seb, ikaw, hindi natapos ni Victoria ang sasabihin dahil sa nanginginig ang mga labi niya. Tumayo si Sebastian ng diretso sa harap niya. Hawak pa rin ang baseball bat sa kamay. May bakas pa nga yun ng dugo. Dugo ng matandang bumastos sa kanya kanina. Kung saan ginamit ang bagay na ito upang parusahan ng matandang yun. Aman, kung ano nga ba, Victoria? Malamig na sabi gamit ang malalim na boses na
Kahit sino talaga'y kikilabutan. Ako, o kilala mo lang base sa nakikita mo palagi. Pero hindi mo magagawa ang mga bagay na yun. Ang Sebastian na kilala ko ay mabuting tao. Kahit nga inaalipusta na siya ng mga ibang tao hindi pa rin siya lumalaban. Mahina, talunan, okay lang tiisin ng pang-aalipusta ng ibang tao. Mabait na sa'yo ang bagay na yun. Kapag nakita mong pagbabago, ay huhusgahan mo. Siyang may mali sa sinabi niya. Hindi na ang Sebastian na nakasama niya ng gabing yun ang Sebastian na kaharap niya ngayon. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Sabay iwas ng tingin. Ang malaga sa akin ngayon ay kailangan mo sumama sa akin. Sumama sa'yo? Kasi ano? At bakit? Hindi ko maintindihan. Hindi mo na dapat malaman pero dahil makulit ka, kailangan mo sumama sa akin. Nababaliw ka na. Hindi ba? Uuwi na ako. Salamat sa tulong mo sa akin pero hindi ako okay ngayon at natatakot ako sa mga sinasabi mo. Pag-amin ni Victoria. Hindi ka pwedeng umalis. Dahil kailangan mo sumama sa akin. Alam mo, Seb, hindi talaga ako natutuwa kaya uuwi na ako. Ngunit nagulat na lamang siya nang maramdaman ng pagtakip nito sa ilong niya ng isang panyo. Hindi lamang isang panyo, kundi panyo na may nakahalong amoy. Hindi na napansin ni Victoria nang maramdaman niya ang antok. Sa isang iglap ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa mga bisig ni Sebastian. Siya na nakatayo sa malaking babasaging salamin na bintana habang nakatanaw sa asul na dagat. 5 oras din ang biyahe niya upang marating ang mansyon niyang nakatayo sa dulo ng kagubatan at sa gilid ng bangin kung saan ang babagsakan nito ay ang asul na dagat. Naman ang alak kung saan dahan-dahan niyang iniinom. Habang ang dalaga na si Victoria ay mahimbing na natutulog sa malambot na kama. Hindi kasama sa plano niya na idawit ang dalaga sa gulo ng buhay niya ngunit nang makita niya itong kamuntikan ng mapahamak ay hindi niya mapigilan ang sarili. Kaya naman wala siyang pagpipilian kundi ang isama ito at bantayan para na rin sa kaligtasan. Hindi nagbaling ng tingin si Sebastian sa taong pumasok sa loob ng silid. Sa amoy pa lang ng pabango nito na matamis-tamis ay kilalang-kilala niya na. Ano mo dito sa mansyon mong babaeng yan? Ano naman ginagawa mo rito, Lieutenant Chantal? Ikaw ang dapat na tinatanong ko kung anong katangahan ang ginagawa mo. Seriously? Nandamay ka ng inosenteng tao? Hindi mo nga natatapos ang mission mo tapos heto na naman. Mas malamig pa sa yelong tanong ni Sebastian. Ngunit hindi man lang nakitaan ng takot ang babae. Nag-aalala lang ako sa iyo, Seb. Alam mong hindi madali ang mission mo. Pero nandamay ka ng babae. Seryoso ka ba? Hindi lang siya simpleng babae, Chantal. Sa natutulog na si Victoria, saka lang niya nauunawaan kung bakit dinala ni Sebastian ang babaeng ito. Nakaramdam siya ng selos, galit at inggit ngayon sa babae. Dapat siya ang pinoprotektahan nito. Ngunit ang dating mainit at puno ng saya na relasyon nila ay nasira. Ipagtingin ka. Naririnig mo ba ang sarili mo, Seb? Hindi ka pa nadala sa nangyari sa atin? O yan. Ikaw may kasalanan na nakaraan na. Ngayon, gagawin ko lahat upang protektahan siya. Paano? Paano mo nagustuhan ng babaeng hindi mo naman kilala? Ganun ba ako kadaling kalimutan? Ang pinagsamahan natin ng 5 taon. Ganun lang yon? Pumatak ang mga luha sa mga mata ni Chantal dahil sa sakit na dulot ng alaala nila ni Sebastian dati. Ngunit mas lalo siyang nasaktan sa isiping. Hindi man lang nakitaan si Sebastian ng emosyon habang nakatingin ng diretso sa kanya ngayon. Out. Bihin ko ito sa mas Subukan mo. At ako mismo makakalaban mo. Pagbabanta ni Sebastian sa babae. Kanang mas mataas na magtago ng babae kung alam mong madadamay sa misyon na meron ka. Bibigyan kita ng 1 buwan, Commander de Vera, para ayusin ang lahat ng gulong ginawa mo. Sabi ni Chantal. Naglakad na rin ito palabas ng silid kung nasaan si Sebastian. Nakatayo lamang doon si Sebastian habang
Nakakuyom ang mga kamay sa tindi ng pagpipigil niya ng galit. Kumalma lamang siya nang balingan niya ng tingin si Victoria na mahimbing pa rin natutulog sa kama niya. Sa huli, binitawan ni Sebastian ang baso sa ibabaw ng round table at dahan-dahang tumabi sa dalaga. Parang batang yumakap sa ina, kasabay ang pagpikit ng mata niya. Kampante ang pakiramdam kapag nasa tabi o kapag malapit sa kanya si Victoria. Dahil pinapangako niya na poprotektahan niya ito kahit anong mangyari. Sebastian galing sa mahimbing na pagkakatulog nang mapansin niyang wala si Victoria sa tabi niya. Para siyang ipis sa bilis ng pagtayo niya at pagtakbo palabas ng silid. Namumutlat na tatakot dahil sa isiping pwede siyang iwanan nito dahil na rin sa ginawa niyang pagdukot. Natameme siya nang makita ang dalaga sa kusina at abala sa pagluluto ng pagkain na nagkalat ngayon sa ibabaw ng mesa. Napaluhod si Sebastian sa malamig na lapag dahil sa panginginig ng tuhod niya sa takot. Sorry kung pinakialaman ko ang kusina mo. Nagugutom na kasi ako, kaya naman nagluto na lang ako ng mga pwede pang kainin. Akala ko umalis ka na. Bakit naman ako aalis? Matapos mo kong dalhin dito, papaalisin mo ko. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang ginawa mo? Panigurado yari ako sa professor ko nito. Hindi ka ba galit sa akin dahil sa ginawa ko? Bakit naman ako magagalit? Dahil dinungkot kita at dinala kita sa ganitong lugar. Sorry, kung nakinig ako sa usapan niyo ng babae kagabi Hindi ko naman sinasadya pero sa tingin ko rin naman ay hindi naligtas ang buhay ko. Dinawit mo na ako kaya naman siguro naman may responsibilidad ka sa akin. Si Victoria. Hindi ko gusto ang ngiti mo. Yun, Seb, my love. Saka pa humagalpak ng tawa si Victoria. Hindi naman maipinta ang mukha ni Sebastian dahil sa narinig sa babae. Mas lalo tuloy siyang nagduda sa babae at talaga namang kumunot pa ang makapal niyang kilay. Hindi ko gusto ang ngiti mo. Malamig na sabi ni Sebastian habang nakataas ang isang kilay. Bakit? Nakakatunaw ba? Balik ni Victoria sabay kagat sa labi at tawa pa ng mahina. Hindi. Nakakairita. Yan Mr. Kidnapper. Birit ni Victoria. Hindi kita dadalhin dito kung alam kong ganyan ka pala kaingay. Hindi siya pinansin ni Victoria bagkus naglakad na siya patungong lamesa. Umupo roon at nagsimula ng magsandok ng kanin at nag-umpisa ng kumain. Kanina pa kasi nag-iingay ang sikmura niya. Kaya naman hindi na siya nakatiis at nakialam na ng kusina ng binata. Totoo din ang narinig niya ang usapan ng dalawa kagabi. Hindi lamang siya nagpahalata na gising na siya ng mga oras na yon. Wala din kasi siyang magagawa kundi tanggapin na lamang na nadawit na siya sa gulo ng lalaki. Kailangan din niyang maging ligtas para sa daddy niya. Kaya kung ano man ang plano nito, ay tatanggapin niya ng bukal sa loob. Hindi ka ba nagagalit? Dahil dinungkot kita. O magwawala o tatakas. Pelikula yan? Bakit ako tatakas kung buhay ko naman ang nakataya rito? Ayoko pang mamatay na hindi ko natitikman ang langit, Seb. Anong ibig mong sabihin sa hindi pa natitikman ang langit? Usyoso pa ni Sebastian. Kasi nga, wala pa akong first kiss. Hindi ko pa naranasan magkaroon ng boyfriend. Ano bang pakiramdam ng in love, ng nagmamahal? Hindi mo pa naranasan ang mga yan? Ikaw, naranasan mo na ba? Balik tanong ni Victoria tsaka tinitigan si Sebastian sa mga mata nito. Ilang babae na rin ang naikama ko. Walang filter na sagot ni Sebastian na naging dahilan bakit naubo siya ng paulit-ulit. Hindi ka talaga naglalagay ng sensor sa bunganga mo, no? Paano mo nagagawang sabihin yan sa akin ng diretso lang at hindi ka man lang talaga nagdadalawang isip? Bakit ko naman i-deny ang katotohanan kung ilang babae na talagang naikama ko? Hindi ba mas maganda yun? Para matanggap mo ako agad. Mas lalong inubo si Victoria sa sinabi ni Sebastian. Hindi siya makapaniwalang napatingin sa binata na parang walang sinabing nakakagulat. Alam niyang may gusto sa kanya si Sebastian dahil base na rin ito sa kausap niyang babae kagabi. Pero hindi niya akalain na ganito pala kalakas ang loob nito. Sa tingin mo ba, tatanggapin kita ngayon sa nalaman ko na yan? Hindi ba ako matatanggap?
May bahagyang lungkot sa boses ni Sebastian. Well, wala naman akong karapatan sa mga nagawa mo noon. Hindi ako parte ng buhay mo noon. Hindi ko rin naman hawak ang buhay mo kaya normal lang na magkaroon ka ng girlfriend ate. Hindi mo talaga ako matatanggap. Anong pwede kong gawin para matanggap mo ako? Kumalma ka nga. At maupo na dito. Ikain na lang natin to. Tama na yung pagkukwento ng mga ganito. Hindi ako kakain. Hanggat di mo sinasabi sa akin kung anong dapat kong gawin para matanggap mo nakaraan ko. Wala. Kumain ka na. At kung ano man ang ginawa mo dati, ay hindi ko na yan hawak pa. Saad ni Victoria tsaka nagpatuloy sa pagkain. Hindi na muli nangulit si Sebastian sa kanya ng araw na yon. Subalit, ramdam niya na iniisip nito ang mga sinasabi niya. Kaya naman, palihim siyang natutuwa. Oo, maghapon siya sa mansyon na yon na kahit ata cellphone niya ay hindi niya magamit dahil walang signal. Ang tanging meron lamang doon ay malaking library kung saan doon niya inubos ang maghapon na oras. Samantala naman ay si Sebastian na umalis sa mansyon upang sumaglit sa Maynila dahil pinatawag siya ng kuya Nathaniel niya. Iniwan niya muna si Victoria sa isang kasamahan sa trabaho upang bantayan. 6 na oras pa lang siyang nawawalay sa babae ay pakiramdam niya gusto na niyang umuwi upang makita ito. Mabuti naman nagpakita ka na. Ano makailangan mo sa akin, kuya? Bungad niya sa nakakatandang kapatid. Ano na naman to nalaman ko nang dukot ka ng babae at dinala mo talaga sa dulo ng mundo? Ano ba mga tumatakbo sa mga utak niyo ni Adrian, ha? Ang siraulong yun, dinala naman ang katulong niya sa isla. Galit na sabi ng kapatid. May dahilan ako, kuya, kung bakit ko yung ginawa. At hindi basta-basta trip ko lang yan, gaya ni Adrian. Pareho na rin yun, dahil kidnapping pa rin ang ginawa mo. Huwag mo naman ako hayaan na piansahan ka sa kulungan kapag pinahuli ka ng pamilya ng babaeng yan. Hindi ako mahuhuli kung di mo ako isusuplong. Kailangan ko protektahan si Victoria, kuya. Kaya naman ginawa ko yun. Nadamay siya sa misyon ko. Kaya naman obligasyon ko na protektahan siya. Yan nga ba sinasabi ko eh. Kung nakinig ka lang sa akin, di ka na pumasok sa ganyang trabaho, di sana wala kang problema ngayon. May kumpanya ka na dapat mong inuuna pero bakit ka pumasok sa ganyang buhay? Dahil gusto ko. Hindi ka na naman nakikinig sa akin. Lumayas ka na nga. Siguraduhin mo lang di ako magkakaroon ng problema dyan sa babaeng yan. Dapat ang asawa mo inatupag mo, kuya. Balita ako. Umuwi na siya ng Pinas at ginugulo ngayon si Alexander. Natuod naman ang kanyang kuya Nathaniel nang sabihin ng masamang balita. Kung galit ang mukha nito nang pumasok siya sa silid, ay mas lalong nagalit ito sa nabalitaan tungkol sa dati niyang asawa. Anong pakialam ko sa babaeng yun? Alam ko may pakialam ka pa, kuya. Bago pa makasagot si Nathaniel ay narinig nilang mahihina at maliliit na yapak na pumasok sa opisina kung nasaan sila ngayon. Ang maliit na batang kamukhang kamukha ng babaeng kinasusuklaman ni Nathaniel. Ang sumilip at lumabi habang dalang manika nito na galing pa sa ina. Baby, what happened? Malambing pang tanong ni Nathaniel matapos makalapit sa bata. Kasi daddy po, sabi ni Motmot kaya po wala po kong mami. Kasi ampon daw po ako. Sabi ng bata. Anak naman. Maniniwala ka ba sa sinasabi ng ibang tao? May mami ka, okay? Busy lang siya ngayon sa ibang bansa. Pero uuwi din siya balang araw. Talaga po? Kumislap ang mga mata ng bata sa kasinungalingang 1 taon na ring dinadala ni Nathaniel. Kahit may bara sa lalamunan dahil sa pagsisinungaling, ay tumango si Nathaniel. Pinunasan niya ang mga luha ng anak. Oo, may anak sila ng dati niyang asawa ngunit inabandon na niya ito at mabuti na lamang inaabutan niya nang ipatapon na sana ang bata sa bahay ampunan. Pinalaki niya si Nathalie ng mag-isa at walang ina. Subalit kahit anong pagmamahal ang gawin niya sa anak, ay hindi talaga nito makakalimutan ng ina. Dahil nang tumungtong ng 2 taon ng bata, nagsimula na itong magtanong at hanapin ang ina. Wala siyang magawa kundi ang magsinungaling sa anak upang hindi na masaktan pa. Plano niyang maghanap ng asawa at ito na lamang ang ipakilala sa bata ngunit sa dami ng babae na inakit siya ay hindi pa rin niya makalimutan ang babaeng nanakit sa kanya.
Okay po, Daddy. Hello po, Ninong Seb. Ang pogi niyo po ngayon. Masiglang bati pa ng anak sa kapatid. Ikaw din, Natalie. Ay, napakaganda mo pa rin. Nakangiting sabi ni Seb. Hindi rin nagtagali nagpaalam na ang bata kaya naiwan muli si Sebastian at Nathaniel sa loob ng opisina. Kahit hindi magsalita ang kapatid ay alam niyang minumura na siya nito sa isipan. Alam ko na iniisip mo. Bakit mo pa rin pinaninindigan ng kasinungalingan mo kung ganon? Dahil ayoko masaktan ng anak ko, Seb. Anak mo ba? O umaasa ka pa talaga na babalik ang babaeng yun? Bakit kasi hindi mo pa alamin ang totoong nangyari? Bakit di mo alamin kung anak ba ng ibang lalaki ang anak na inaalagaan niya ngayon? Kaysa naman mabuhay ka sa ganito, maraming katanungan na siya lang din naman ang makakasagot. Hindi mo naiintindihan. Malamig na sabi ni Nathaniel. Hindi talaga ka naiintindihan. Dahil may paraan naman, pero mas pinipili mo pa rin mamuhay ng ganito. O siya, mauna na ako kuya at mag-iingat kayo. Sabi ni Sebastian at saka na siya naglakad paalis sa opisina ng kapatid. Kailangan niya nang umuwi ng mansyon dahil hindi niya na matagalan pa na malayo kay Victoria. Ang tanging babaeng nagbigay muli sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Ang tanging babaeng bumaliw sa kanya. Kaya niya nagawa ang bagay na to. Subalit hindi siya nagsisisi kung ang kapalit naman ay ang maangkin niya ito. Hapon na rin ang magising si Victoria mula sa pagkakahimbing. Nagpaalam din sa kanya si Sebastian na tutungo sa Maynila upang may asikasuhin. Hindi naman siya mag-isa rito dahil kasama niya ang kaibigan ng binata. Saan ka pupunta, miss? Biglang sulpot ng lalaki na may kaputian at cute. Hindi nga ito mukhang pulis para lang naglalaro ng pulis-pulisan. Naalala naman niya ang pangalan ng lalaki. Ikaw si Jack, hindi ba? Bakit diyan ka natutulog? Usisa ni Victoria dahil naabutan na naman niya ang lalaki na nakahiga ng diretso sa lapag, malapit sa pintuan ng silid niya. Sa sobrang straight ng pagkakahiga nito ay iisipin mong patay na. Para mabantayan ka, dahil baka mapatay ako ng boss ko kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo. May mangyayari pa bang hindi maganda sa akin sa ganitong lugar? Hindi kasi ordinaryong kalaban ng kalaban ni boss Kahit nga saan tayo magtago, tsak na malalaman nila. Ganun ba kaseryosong bagay na to? Miss, hindi biro ang trabaho namin dahil buhay nakasalalay kaya naman. Tumigil sa pagdadaang binata ng tumunog ng malakas ang tiyan nito. Namula pa sa sobrang kahihiyan, kaya hindi napigilan ni Victoria ang mapangiti. Ilang taon ka na ba, Jack? Hindi mo naman kailangan malaman ng edad ko, miss. Paano ko malalaman? Paano kita gagalangin, di ba? Saka, ano bang gusto mong kainin? Saka na naglakad si Victoria patungong kusina. Sumunod naman ang binata sa kanya na parang bata. Nanunood lamang ito ng simulan na ni Victoria ang ilabas ang mga sangkap at gagamitin na kagamitan. Ang naisip niyang lutuin ay kaldereta at pinakbet dahil ito lang naman ang available na sangkap sa loob ng frigidaire. Sigurado ka bang marunong ka magluto, miss? Ano sa palagay mo, Jack? Mukha kasing malalason kami dyan. Ano yan? Pwede naman tayong tumawag ngayon kay boss para bilan tayo ng pizza tsaka chicken wings pag uwi niya. Hindi napigilan ni Victoria ang mapangiwi sa narinig sa lalaki. Hindi na siya nagtataka dahil mukhang hindi rin nakakakain si Sebastian ng mga matitinong pagkain. Iyon ang kinakain niyo? Kailan kayo huling kumain ng matinong pagkain? Hindi ko na maalala, miss. Hindi naman kasi mahalagang pagkain sa amin. Dahil kailangan naming maging fit para makalaban. Pero kailangan niyo pa rin ng maayos na pagkain para naman may lakas kayo na makipagbasag ulo. Hindi pa naman kami nabubugbog ni boss. Mas lalong napangiwi si Victoria dahil hindi niya ma-imagine ang pakikipagbasag ulo ni Sebastian sa ibang lalaki. Dahil hindi na kaya ni Victoria ng pakinggan pa ang karahasan ng mga trabaho nila, ay tahimik na lang siyang naghanda ng almusal. 1 oras din bago siya natapos at nag-ayos ng hapag. Nung una ay nahihiya pa si Jack, pero sa huli ay kumuha na rin ng plato at kutsara. Hindi na siya nagulat nang halos malinis ni Jack ang lahat ng pagkain nang matapos sila. Eto na rin ang nag-alok ng hugasan ng mga pinagkainan. Kaya naman si Victoria ay nagtungo na sa library upang doon magpalipas oras. Hindi rin niya namalayan na
Nakatulog na sa mahabang sofa dahil sa sobrang pagod ngayong araw. Hindi napansin na may 5 itim na anino na umaaligid ngayon sa buong mansyon. Kalahating oras nang maalimpungatan si Victoria dahil sa mahihinang kaluskos na nanggagaling sa veranda ng silid kung nasaan siya. Pupungas-pungas pa siyang bumangon upang silipin ito nang mapansin niyang 2 lalaki na nakasuot ng itim at pati ang mukha nito ay nakatakip ng itim. Mabilis siyang ginapang ng takot kaya tumakbo siya palabas ng silid niya, ngunit ilang yabag din ang narinig niya. Hindi siya nakakilos nang makita niya kung paano dahan-dahan pumihit ang siradora ng pinto. Mabilis niya yun nilock bago pa mabuksan at mabilis na tumakbo papasok sa banyo. Nanginginig ang buong katawan na naghahanap ng madadaanan, ngunit ang tanging naroon lamang ay ang maliit na bintana ng banyo. Anong gagawin ko? Naiiyak niyang tanong sa sarili. Nababaliw na siya na natatakot ngunit nilalakasan niya ang loob at napapalingalinga upang maghanap ng magagamit. Hindi siya nabigo nang makitang isang bakal na makapal. Kahit na mabigat ito, ay buong tapang niya itong ginamit upang basagin ang bintana. Napapikit siya nang mabasag ito subalit kasabay noon ay ang pagpasok ng 3 lalaki. Mabilis siyang umakyat sa lababo at dumaan sa maliit na bintana. Hindi na rin naramdaman ni Victoria ang paghiwa ng mga basag na salamin sa braso, palad at hita niya dahil ang nasa isip lang niya nung mga oras na yon ay makatakas. Habulin yung babaeng yun! Hindi siya pwedeng makawala! Malakas na sigaw ng isang lalaking humabol sa kanya. Bumagsak ang katawan ni Victoria sa malamig na lupa. Madilim na ang paligid at sa tansya niya ay hating gabi na, base na rin sa bilog ng buwan. Hindi niya napigilan na maluha dahil si Jack ay hindi niya alam kung ligtas pa ba. Basta ang ginawa niya ay tumakbo siya papasok sa gubat dahil ito lang ang alam niyang lugar na magiging ligtas siya. Hanapin niyo ang babae bago dumating ang tipera na yan! Malakas na muling sigaw ng lalaki. Takbo ang ginawa ni Victoria. Wala nang pakialam sa mga matutulis na bagay na tumutusok sa talampakan niya. Naalala niya si Sebastian dahil kailangan niya ngayon. Hindi niya alam kung kakayanin pa niyang takasan ng mga lalaking to. Nang malapit na sana siya sa dulo ng gubat ay halos tumigil siya sa paghinga nang bigla lamang may humila sa kanya. Lalabanan pa sana niya ito nang makitang si Jack. May tama ng baril sa hita, tagiliran at tiyan. Jack, mabuti naman at ligtas ka. Sorry, miss. Hindi kita agad naprotektahan dahil ang dami nila at nagawa nilang palibutan ng buong mansyon. Babalikan sana kita at malapit na rin naman si boss pero hindi ko na kaya. Sorry po, miss. Iyak nito. Ano ka ba? Hindi yan ang dapat na iniisip mo. Ang isipin mo ang kalagayan mo. Hindi mo pa nakikita, naliligo ka na sa sarili mong dugo. Tuloy-tuloy na rin talaga ang pagpatak ng mga luha ni Victoria. Iwanan mo na ako, miss. Kailangan mo dumaan dito para makasalubong mo si boss kung sakali. Hindi kita iiwan, Jack. Sige na po, miss. Mas mapapatay ako ni boss kapag nalaman niyo nasaktan ka. Nahihirapang tulak nito sa kanya. Mas lalong nagdilim ang mata ni Victoria nang maiwan ang bakas ng dugo sa braso niya dahil sa tama nito. Narinig na rin nila ang yabag ng mga taong gusto silang patayin sa hindi kalayuan sa kanila. Hindi na alam ni Victoria kung ano ang gagawin, kung tama bang iwanan ito o magpakapatay na lamang sila ng sabay. Miss, umalis ka na. Hindi kita iiwan. Sige na po, miss. Umalis ka na po. Hindi nakinig si Victoria bagkus buong lakas niyang tinulungan itong makatayo upang alalayan. Dahan-dahan nilang nilisan ang gubat at nakarating sa gilid ng daan. Tagaktak ang pawis nilang dalawa dahil sa takot na baka matunton sila ng mga ito. Iyak ng tahimik si Victoria habang nagdarasal na sana'y makaligtas sila ngayong gabi. Pakiramdam ni Victoria ay nawala ang lahat ng takot niya nang makitang pamilyar na sasakyan. Tumigil yun at bumaba ang driver at mas lalo siyang naiyak dahil ang taong ito ay si Sebastian. Nalabis ang pag-aalala sa muka. May hawak na baril sa kanang kamay at hawak din ng kaliwang braso ang balikat dahil sa tama. Seb! Mahinang tawag niya rito. Binitawan niya muna si Jack sa gilid ng daan upang lapitan si Sebastian. Subalit hindi pa siya nakakalapit ay bigla na lamang silang nakarinig ng isang putok. Ang kaninang mukha ni Sebastian na napupuno ng pag-aalala ay napalitan ng matinding takot. Nakatayo lamang si Victoria sa gitna ng daan at kaharap si Sebastian na nakanganga at hindi makakilos. No! Damn!
Papatayin ko kayong lahat! Malakas na sigaw nito at tinutok ang baril sa direksyon ni Victoria. Dalawang lalaki ang natumba sa likuran niya. Pero hindi iyon ang nagpatulos kay Victoria, kundi umaagos na dugo ngayon sa sikmura niya. Miss! Di Vera, malinis na ang paligid. 10 mga armadong lalaki nang imasok sa mansyon mo. Si Jack, sugatan din. Hindi na natapos ng binata ang sasabihin nang bigla na lamang sumulpot sa harapan ni Victoria at tumingin sa kanya. Umubo pa si Victoria ng dugo kasabay ang pagluhod niya sa malamig na simento. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ng puting damit na naliligo na ngayon sa kulay ng pulang dugo. No, baby. Please, listen. Kaya mo to. Okay? May tama ako. Utal pa niyang tanong nang mawalan ng lakas ang buong katawan niya at matumba sa bisig ni Sebastian. Ilapit niyo dito ang sasakyan. Kailangan natin siyang dalhin ngayon sa ospital. Malakas pang utos ni Sebastian sa mga kasama niya. Muli siyang binalingan ni Sebastian at doon nakita ni Victoria ang lungkot, takot at pagmamahal sa mga mata ni Sebastian. Huwag ko matulog. Bakit naman ako matutulog? Kakagising ko lang. Baby, please. Huwag ka matutulog. Dadaling kita sa ospital. Naramdaman ngayon ni Victoria ang pag-angat niya sa ere at saka mabilis na isinakay sa loob ng sasakyan. Yakap-yakap pa rin siya ni Sebastian na paulit-ulit na nagsasabi na huwag siyang matulog. Sumakit na rin ang ulo ni Victoria at nanlalabo na ang mga mata. Please, don't close your eyes. Please. Ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko si Victoria, kapag natulog ka ngayon, ay sisiguraduhin kong aangkinin kita. Hindi na kita pakakawalan pa. Gusto ko yan. Pilit niyang sabi, ngunit tuluyan na talagang bumigay ang katawan ni Victoria at nawalan na siya ng malay. Hindi naman mapakali si Sebastian dahil sa matinding galit nito. Nagwawala ito ngayon at hindi alam ang gagawin. Samantalang tahimik lamang ang mga kasama ng binata. Dahil sa tagal nila itong kasama sa trabaho, ay ngayon lamang ito nakitang halos masiraan ng bait ang kaibigan. Isa lamang ang alam nila. Mas lalong magiging mahirap ang misyon nila dahil ngayon meron ng kahinaan ang binata. Makalipas ang 2 araw simula nang mangyari ang kaguluhan na yon, ay hindi pa rin umuuwi si Sebastian sa mansyon ng mga kapatid dahil hindi pa rin nagigising ang dalaga. Ilang beses na ring nagwalang binata sa labas, subalit wala talaga silang magawa kundi antayin kung kailan ito magigising. Mabuti pa magpahinga ka na muna, nag-aalalang sabi ni Cassandra. Paano magpapahinga kung alam kong hindi pa rin siya nagigising, di ba? Hindi mo alam ang pakiramdam kasi. Malamig niyang sabi. Hindi napigilan ni Cassie, ang asawa ni Adrian, na masaktan sa sinabi ng kaibigan. Sa tingin mo, magigising siya kung babantayan mo siya ng magdamag? Sa palagay mo ba, hindi kami mahihirapan kapag isa ka rin bumigay, ha? Paano kung magising siya? Tapos, ikaw naman ang nasa kritikal. Sebastian, tingnan mo ang tama mo. At hindi pa ito nalalangkasan ulit. Ni hindi ka nga naliligo o nagtutoothbrush. Sa tingin mo ba nakakatuwa ka? Umalis ka dyan bago kita ipakaladkad sa mga guard ng kuya mo. Okay lang sana kung mag-isa ka sa room na to pero kasama mo kasi kami. Dagdag pa ni Cassandra. Hindi na lamang kumibo si Sebastian na parang tuta na tumayo at naglakad palabas ng silid. Doon lamang napahinga si Cassandra dahil nakumbinsi niya ang kaibigan na magpahinga muna. Ngunit hindi pa siya nakakaupo nang biglang bumukas ang pintuan. Hindi ba ang sabi ko sa'yo magpahinga at maligo ka? Malakas niyang sigaw dahil sa inakalang pagbalik ni Sebastian. Pero nagulat siya nang makitang isang hindi kilalang babae. Nasaan si Nathaniel? Alam mo ba kung nasan siya? At sino ka na naman? Sorry kung bigla kang pumasok dito pero gusto ko lang malaman kung alam mo ba kung nasan si Nathaniel. Hindi ko alam. Mukha ba akong tanungan ng mga nawawalang tao? Hindi sana magsusungit si Cassandra, ngunit nakilala niya na ang babae. Eto lang naman ang umabando na sa cute na pamangkin ng asawa na si Nathalie. Hindi na nagsalita at basta na lamang lumabas muli ng silid. Pailing-iling na lamang si Cassandra dahil sa gulo ng buhay ng mga ito.
Bumalik siya sa natutulog na si Victoria. Ang kinababaliwan ni Sebastian. Kumuha siya ng basang bimpo at hinilamusan ng dalaga habang nililinisan nito ay napansin niya ang pagbukas ng mga mata nito. Gising ka na. Nasaan ako? At saka pinilit ni Victoria na bumangon ngunit pinigilan lamang siya ni Cassandra. Nasaan si Seb? Tanong pang muli nito. Huwag ka na mag-alala. Pinauwi ko lang siya dahil kailangan niya rin magpahinga. Pero mamaya darating na rin ang asawa ko. Ani Cassandra. Asawa? Oo, asawa ko. Nagtatakang sagot ni Cassandra nang mapansin ang pagluha ng babaeng nasa harapan niya. Sa kabilang banda naman ay si Sebastian na dali-daling bumalik sa ospital nang mabalitaan na gising na ang babae. Hindi pa nga niya natapos i-shave ang bigote niya dahil sa pagmamadali. Subalit sa wakas, nang makarating na siya sa hospital room ni Victoria, ay nawala ang galak niya nang makita ang galit na mukha nito. Nagtataka siyang bumaling ng tingin kay Cassandra na prenting, nakaupo sa sofa. Victoria, kinakabahan niyang banggit sa pangalan ng dalaga. Pumunta ka talaga dito ng ganyan ang itsura, Seb? Singit ni Cassandra. Hindi siya pinansin ni Victoria bagkus mas lalong sumama ang tingin nito sa kanya. At saka na umiwas ng tingin. Hindi alam ni Sebastian kung ano bang nagawa niyang kasalanan pero isa lang ang alam niya, na malaking problema to. Anong problema? Nagtatakang tanong din ni Cassandra kay Sebastian. Hindi ko alam. Ikaw ang kasama niya dito, di ba? Balik tanong ni Sebastian. Oo, pero wala naman akong sinabing masama. Ay, kayo na nga mag-usap at lalabas na muna ako. Anya tsaka iniwan ng dalawa. Lumapit naman si Sebastian sa babae ngunit hindi pa rin siya nito kinikibo. Baby, Victoria, may problema ba tayo? May masakit ba sa'yo? Hindi mo na ba ako maalala? Sunod-sunod na tanong ni Sebastian. Huwag mo nga akong tawaging baby. Mukha ba akong bata sa'yo? Masungit na sabi ni Victoria. Umupo na lamang si Sebastian sa kalapit na upuan upang mas makausap ang dalaga. Ano bang nagawa ko? Bakit ka galit? May nagawa ba ako? May nangyari ba dito na hindi ko alam? Wala. Bakit ka galit? Wala akong maalala na nagawa ko ha. Di wala kang ginawa. Dahil ba ito sa hindi ako ang unang bumungad sa'yo? Ano naman ngayon? Kailangan ba ikaw? Mataray rin, nasabi ni Victoria. Ano ba nagawa ko? Bakit di mo sabihin sa akin? Wala nga. Ano ba? Ano ba kasing ginagawa mo dito? Hindi ba may tama ka rin? Mas malaga sa akin na malaman kung ano bang kinagagalit mo sa akin. Hindi na yun mahalaga. Dahil ano bang mapapala mo ron? Kaya nga sabihin mo sa akin. Parang di ako nangula dito kung ano bang ginawa ko. Bakit di mo sabihin? Para matapos na to. At hindi humaba ang away. Baby naman eh. Pagsusumamo ni Sebastian. Hindi na nakatiis si Victoria kaya naman tumingin na siya ng diretso kay Sebastian. Ang kaninang mata niya na puno ng tapang ay nawala at nakapalitan ng lungkot at sakit. Umamin ka nga sa akin. Hindi ka ba makontento sa isang babae ha? Kailangan ba? Pati ako ay paiibigin mo tapos ganito lang gagawin mo. Ano? Hindi ko maintindihan. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Sebastian. Sa palagay mo ba, pangkabit lang ang ganda ko, gano'n? Na kaya mong gawin sa akin yun? Kabit? Saan mo nakuha ang salitang yan? Umamin ka nga sa akin. Kasal ka na, di ba? May asawa ka na. Ang ganda-ganda ng asawa mo, tapos lalandiin mo pa ako. Paano kung kasira pala ko ng pamilya na hindi ko alam? Paano mo maaatim yun, ha? Mahabang litanya ni Victoria. Doon na naintindihan ni Sebastian kung saan ba nanggagaling ang galit nito sa kanya. Hindi niya napigilan ng mapangiti ng simple dahil nagsiselos ang babae ngayon. Sa isiping, may asawa na siya. Sino naman nagsabi sa'yo na may asawa ko? Tanong pa niya. Hindi na para malaman mo pa. Paano natin naayusin ang misunderstanding kung di mo sasabihin sa akin? Bakit kailangan mo pang malaman kung hindi naman yun mahalaga dito? Ang importante dito ay ayusin mo ng buhay mo at huwag man akong idamay pa sa kabulastugan na naiisip mo.
Wala akong ginagawang ganyan. Ayoko maging kabit, Seb. Kaya please lang. Hindi ka magiging kabit, baby. Ano ba nasabi? Hihiwalayin mo siya para sa akin. Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Wala nga akong asawa. Ang babaeng yung asawa yun ng kapatid ko. Saka ngumiti nang makahulugan si Sebastian. Tumigil naman sa pagtatalak si Victoria at nagtatakang tumingin sa kanya. Pero sabi niya, asawa ka niya. Kinumpirma mo ba? Hindi. Sasagot sanang muli si Victoria nang biglang bumukas ang pintuan ng silid kung nasaan sila. Iniluwanan si Cassandra habang hawak sa tengang isa pang lalaki na may dalang bata. Makulit ka talagang buisit ka. Sabing huwag kang papayag na dalhin dito ang anak natin eh. Hindi pa okay si Seb at si Victoria. Mahal naman, nasasaktan ako. Reklamo ng lalaki. Bigla na lamang pinamulahan ng mukha si Victoria sa nakitang senaryo. Tinanong pa siya ng babaeng si Cassandra kung anong problema ngunit hindi niya masabi. Nag-iwas na lamang ng tingin si Victoria at nagtakip ng kumot dahil sa matinding kahihiyan na nararamdaman. Isang linggo din ang lumipas at nakalabas na siya ng hospital. Hindi man ganun kaayos ang lagay niya, ngunit mas magkakasakit siya kung mananatili pa rin siya sa ospital. Mas naging maalaga si Sebastian sa kanya at nalaman din niya na ang boarding house na tinitirhan niya ay pag-aari pala ng binata. Ang mga masasamang tao na muntik nang pumatay sa kanila ay nabubulok na ngayon sa kulungan. Iyak naman ang iyak si Jack nang sa wakas nakalabas na rin ito sa ospital. Naging buntot na nga din niya ito sa pagbabantay sa kanya dahil utang daw niya ang buhay niya sa dalaga. At kung curious kayo sa naging buhay ni Victoria at Sebastian, naging opisyal na silang magkasintahan. Hindi pumayag si Sebastian na hindi siya sagutin ito sa isang araw na panliligaw. Nagpakilala na rin ito sa ama ni Victoria at botong-boto pa ang matandang lalaki, kaya naman sa huli ay pumayag na si Victoria dahil may nararamdaman na rin naman siya para kay Sebastian. Makalipas ang 2 buwan ng pagsasamay, napapansin ni Victoria na madalas na ang pag-uwi ni Sebastian ng madaling araw. Pagod na pagod at hindi halos makausap dahil bagsak ito palagi. Nagdududa si Victoria subalit malaki pa rin ang tiwala niya rito. Alauna ng madaling araw, nang maalimpungatan siya at makapana, wala ang nobyo sa tabi niya. Nang silipin niya ang labas ng bintana ay nakita niya itong sumakay ng sasakyan. Nanginginig niyang kinuha ang jacket at susi ng sasakyan at sinundan ng lalaki. 15 minutos ang naging biyahe hanggang sa tumigil si Sebastian sa isang magandang garden. Malakas ang bawat kabog ng dibdib niya habang sinusundan si Sebastian hanggang sa makita niya ito na yumakap kay Chantal, ang ex nito. Natakip niya ang sariling bibig gamit ang kamay. Gulat at namumutla si Sebastian nang makita siya. Para bang hindi ito natatakot na nahuli niyang dalawa sa akto. Anong ginagawa mo rito? Tanong agad ni Sebastian sa kanya. Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan, Seb. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Mawalang nga lang sa inyo, lovebird ha. Pero wag niyo akong isali sa away yung dalawa kasi kararating ko lang dito para sana magpalobo ng mga lobo. Pero sige, is na ako. Ituloy niyo ng away niyo. Singit ni Chantal at saka na ito umalis. Mabilis namang lumapit si Sebastian kay Victoria, ngunit lumayo din si Victoria. Nakaramdam naman ng konsensya si Sebastian dahil sa paglilihim niya. Mali ang iniisip mo, baby. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit kayo magkasama rito ng ganitong oras talaga. Madaling araw. Kasi hindi ko siya magagawa na maghapon dahil busy ako sa company natin, baby. Kaya naman ganitong oras ko lang ito magagawa. Ano bang ginagawa niyo dito? Nagde-date? Hindi. Ano nga? Sa tingin mo ba mapapatawad pa kita kapag walang kwentang dahilan mo? Hiyaw ni Victoria kay Sebastian. Makinig ka muna kasi. Hindi sa ganun ang iniisip mo. Wala kami relasyon o ginagawa masama ni Chantal. Narito lamang siya para tulungan ako sa pinaplano ko. Paliwanag ni Sebastian. Alam ko, at alam ko rin na wala kang lakas para lokohin ako ngayon. Sabihin mo sa akin kung ano pa ginagawa mo gabi-gabi. Kasi kapag hindi mo sinabi ngayon, baka hindi na kita paniwalaan pa. Pananakot ni Victoria sa kasintahan. Sa huli, wala nang nagawa pa si Sebastian kundi umamin sa dalaga. Iginaya niya ito papasok sa garden kung saan gaganapin sana ang event na
Ihinahanda niya, ilang linggo na rin. Samantala hindi mailarawan ang mukha ni Victoria nang sa wakas ay makapasok sa loob. Naroon kasi ang lahat ng tao na kilala niya. Ang mga kaibigan niya, si Jack, ang mga kapatid ni Sebastian at mga asawa nito. Nakaupo sa damo at sabay-sabay na nagpapalobo ng mga lobo na nagkalat ngayon sa lapag. Marami ding mga bulaklak, lalo ng isang napakalaking letra na nakasulat sa harapan niya. Hindi makapaniwala si Victoria sa nakikita niya ngayon. Dahil alam mo na ang sikreto ko, wala nang dahilan para itago pa to, di ba? Bakit? Anong bakit? Gusto kong makasama ka habang buhay, kaya ako to gagawin. Sa harap ng lahat ay lumuhod si Sebastian sa harapan ni Victoria. Naglabas ng isang maliwanag at napakagandang singsing na may malaking diamond. Natutop naman ni Victoria ang bibig at saka namuo ang mga luha sa mata. Saksi ang lahat na hiningi ni Sebastian ang kamay ni Victoria upang pakasalan. Siyempre, hindi na nag-inarte pa si Victoria tinanggap ng alok na kasal ni Sebastian. Nang gabing yun ay nagsaya ang lahat at nagpakalasing. Hindi alam ng lahat sa madilim na parte ng garden ay may nag-iisang katawan. Nang malasing ang lahat, naisipan ni Victoria at Sebastian na makapagsolo upang magpahangin. Dinala sila dito sa dulo ng garden na may maliit na kubo ngunit modern style dahil may silid roon. Hindi na nga napigilan ni Sebastian na halikan ng fiancé niya ngayon dahil ang tagal niya din hinintay ang pagkakataong ito. Naglaro na rin ang mga kamay niya sa katawan ni Victoria. Teka, kami makakita sa atin dito. Sabi ni Victoria habang sinusuklian na rin ang mga halik ni Sebastian sa kanya. Pumasok sila sa kubo, wala nang ang pakialam kung naiwan ba nilang bukas ang pinto. Basta alam nilang dalawa ay miss na miss nilang isa't isa. Itinulak siya ni Sebastian sa ibabaw ng kama habang nakatingin sa kanya na malagkit at dahan-dahang hinubad ni Sebastian ang lahat ng saplot na meron siya. Napanganga si Victoria nang makita ang ganda ng katawan ng fiancé kahit na may mga pilat ito dahil sa pagiging pulis. Ang hindi niya inaasahan ay ang makita ang malaking bagay na nakasaludo ngayon sa kanya. Gagawin na pa natin ngayon? Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Sebastian na hindi pa rin napuputol ang tingin sa kanya. Sunod-sunod na lumunok si Victoria sa init na mas lalong dumagsa sa katawan niya. Tinatanong ko lang naman para alam ko rin yung gagawin ko. Wala kang gagawin. Dala ko gagawa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay humiga rito at damhin lahat ng pagpapaligaya ko sa'yo. Matapos nun ay muling hinalikan ni Sebastian si Victoria. Mas marahas at mas mapang-akit. Wala na nga rin magawa ang dalaga ng maramdaman ang lamig ng gabi sa balat niya. Ang mga halik ni Sebastian sa buong katawan niya at kung paano nito nilaro ang dalawang bundok niya. Wala na siyang pakialam sa malakas na ungol na lumalabas ngayon sa bibig niya, lalo na nang iparte ni Sebastian ang mga hita niya. Para itong swimmer na bigla na lamang nag-dive doon. Dila halik at lamutak ang ginawa nito sa pagkababae ni Victoria. Walang magawa kundi kumapit sa bedsheet habang pinapaligaya siya ni Sebastian. Napaos na nga siya sa kakaungol ng tigilan ng lalaki ang namamagat na mumula na perlas. Ang akala niya ay tapos na. Ngunit hindi. Dahil nang muling tumaas ang halik ni Sebastian sa labi niya, ay doon naman siya nakaramdam ng matigas na bagay na pilit na pumapasok sa kanya. Relax. Paano ko magre-relax kung parang sinasaksak mo ko? Malakas na sigaw ni Victoria dahil hindi niya magawang baliwalain ang malaking bagay na wawasak ata sa kinabukasan niya. Nahirapan din ako dahil ang sikip mo. Saka pa napapikit si Sebastian na tila nahihirapan nga. Doon, nakaramdam lalo ng excitement si Victoria. Kaya naman lumabas ang isang salita na hindi niya inaasahan na pagsisisihan niya habang buhay. Make me yours, baby. Isagat mo. Para yung magic word. At nagawa na lamang ni Victoria ng gabing yon ay umungol ng umungol dahil hindi ata sila lalabas ng kubong yon hanggat hindi sila nakakabuo. Wala naman kamalay-malay ang mga kaibigan at kapamilya nila na mahimbing na natutulog sa labas na may 2 taong halos masira na ang kama sa pagpapaligaya sa isa't isa.
Tila mga asong umaalulong dahil sa saya at ligaya. At matapos ang gabing yon, ay nagpakasal si Victoria at Sebastian sa simbahan at namuhay sila ng maligaya. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Victoria at ni Sebastian. Maraming salamat po sa pakikinig at naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.